Esther Kapitulo 1. Sinuway ni Reyna Vashti si Haring Xerxes. Nang panahon ni Haring Xerxes ng Persia, ang sakop niya ay mula sa India hanggang Ethiopia. Binubuo ito ng 127 lalawigan. Ang kanyang palasyo ay nasa lungsod ng Susa na siyang kapitolyo ng Persia. Nang 3 taon ng kanyang paghahari, siya ay naghanda ng isang piging para sa kanyang mga pinuno, mga katulong sa palasyo, mga punong kawal ng Persia at Media, pati maharlika at mga gobernador ng mga lalawigan. Ipinagparangalan niya sa mga ito ang kayamanan ng kanyang kaharian at ang karangyaan ng kanyang pamumuhay. Ang piging ay tumagal ng 180 araw. Pagkaraan nito, naghanda naman siya ng piging para sa lahat ng taga-Susa, dakila o hamak man. Ito'y ginanap sa patio sa may hardin ng palasyo at tumagal ng 7 araw. Puting-puti ang mga kortina at maraming palawit na kulay asul. Ang mga tali nito'y nilubid na pinong lino at morado at nakasabit sa mga argolyang pilak. Marmol ang mga haligi ng palasyo. Yari sa ginto't pilak ang mga upuan. Ang sahig ay mosaic na yari sa porfido, alabastro, nakar at mamahaling bato. Ang mga alak ay inihain sa mga kupitang ginto na iba't ibang anghugis. Napakaraming mamahaling alak ang inilabas. Alak na angkop lamang sa isang hari. Walang humpay ang pagmamahagi ng inumin. Ipinagutos ng hari sa mga katulong na ibigay ang hilig ng bawat isa. Walang pilitan sapagkat ipinag-utos ng hari sa kanyang mga katulong na ibigay ang hilig ng bawat isa. Samantala, si Reyna Vashti ay nagdaos din ng piging sa palasyo para naman sa kababaihan. Nang 7 araw na ng pagdiriwang, medyo lango na ang hari. Ipinatawag niya sina Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, Abagtha, Zethar at Carkas, ang 7 yunukong nag-aasikaso sa kanya. Ipinasundo niya si Reyna Vashti. Ipinasabi niyang isuot ng reyna ang korona nito upang ipagmayabang sa lahat ng naroon ang kagandahan ito. Ang kagandahan nito sapagkat ito na may talagang maganda. Ngunit hindi pinansin ng reyna ang mga sugo ng hari. Dahil dito, lubhang nagalit ang hari. Tuwing may pangyayaring tulad nito, ipinapatawag ng hari ang mga pantas tungkol sa kapanahunan, mga dadalubhasa sa batas at paghatol upang sangguniin. Ito'y sina Karsena, Sitar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena at Memucan. Sila ang 7 pangunahing pinuno ng Persia at Media. Malapit sila sa hari at mga pangunahin sa buong kaharian. Itinanong ng hari, anong dapat gawin kay Reyna Vashti dahil sa pagsuway niya sa utos ko sa pamamagitan ng mga sugo? Sumagot si Memucan, si Reyna Vashti ay nagkasala, hindi lamang sa hari kundi pati sa mga pinuno at sa lahat ng nagsasakupan ninyo, Haring Xerxes. Ang pangyayaring ito ay tiyak na malalaman ng lahat ng babae sa kaharian. Kung magkagayon, magkakaroon sila ng katuwirang sumuway sa kanilang asawa. Idadahilan nilang sinuway ni Reyna Vashti ang hari. Ngayon pa ay natitiyak kong alam na ito ng mga pangunahing babae ng Persia at Media at sasabihin na sa mga pinuno ng hari. Dahil dito, tiyak na lalaganap ang kawalan ng respeto sa mga asawang lalaki at ito'y hahantong sa maraming kalupitan. Kaya kung inyong mamarapatin, magpalabas kayo ng isang utos na maisasama sa mga kautusan ng Persia at Media para hindi mabago. Sa bisa ng utos na ito, aalisin kay Vashti ang pagiging reyna at papalitan siya ng mas mabuting reyna. Kapag ito'y naipahayag na sa buong kaharian, tiyak na igagalang ng mga babae ang kanilang mga asawa, maging hamak o dakila man. Nagustuhan ng hari
at ng kanyang mga pinuno ang payo ni Memucan. At ito nga ang ginawa ng hari. Pinadala niya ng sulat ang mga lalawigang sakop niya. Ang liham ay nakasulat ayon sa wika ng bawat lalawigan. Ipinapahayag sa liham na ito na dapat ang asawang lalaki ang siyang pinuno ng kanyang sambahayan.